Daily driven ko kasi itong Z650 ko for almost 5 months na. Nagbigay ko. Umubog lang ng gasolina yung mga yan. At isa pa. So, those are the reasons why, bakit ako bumili ng big bike, bakit Kawasaki Z650 ang napili ko, at bakit daily drive ko to. Good morning guys. Umaga na naman. Oras na para pumasok na naman tayo sa trabaho. Guys, wala eh. Kailangan kumayod dahil marami pa tayong i-upgrade at bibili mga pyesa. Medyo maaga pa pero okay lang para hindi pa ganun ka-traffic at kaya itong biyahe natin. Tara, samahan niyo akong bumiyahe papuntang office. Papakilala ko na rin kayo sa Kawasaki Z650 ko. Siklat! Painitin lang natin yung makina, then larga na tayo. Oh, okay na. Tara, biyahe na tayo. Paano ko nga ba sisimulan? Bigyan ko na lang muna siguro kayo ng short background ni Kulat. Itong si Kulat ay nabili ko nung 2nd week of December last year. First day noon ng Immaculate Conception, kaya Kulat ang pinangalan ko sa kanya. Bali siya na yung pangalawa kong motor at first big bike ko. Nice. Ang una kong motor ay Underbone, yung Honda Dash 110. Baka may nanonood dito na Honda Dash yung unang motor. Baka pwede man pala yung video na to. Ayun ba? Kayo? Ano yung pinakauna ng motor? Comment naman sa comment section at sabihin na rin kung tigasan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan na umabot yung video na to. Second hand ko na nga palang nabili si Kulat. With almost 70 na yung reading ng order na nung nakuha ko. What? May reason ako kung bakit mas pinili ko bumili ng second hand para sa first big bike ko. Pero siguro gagawin ko na lang yun ng separate video. Okay. Bali sa video na to, gusto ko lang talagang i-share sa inyo experience ko sa paggamit ng big bike araw-araw. Daily driven ko kasi itong Z650 ko for almost 5 months na. Nag-big bike ako dahil sa dalawang reasons. Una ay talagang pangarap ko magka-big bike. Bata pa to, gustong-gusto ko na magka-big bike. Dahil yun sa ninong ko na may Harley Davidson. Patangkad na tao yun, tapos payat. Sabi niya sa akin pag nakasakay daw sa big bike niya, feeling niya ang macho-macho niya. Kaya naitanim yun sa utak ko. Kaya habang lumalaki ako, feeling ko nakakamacho talaga ang big bike. Kaya nagkaroon din ng big bike. Pili ko ang laki-laki ng katawan ko. Ang pangalawang reason ay dahil nangungupahan lang kami dito sa Metro Manila at umuwi rin kami sa Cavite every weekend. Mas convenient kasi sa amin mag-asawa ang nakamotor pagka bumabiyahe, iwas traffic. At dahil nga expressway legal ang big bike, mas mabilis kaming nakakarating sa mga malalayong lugar. Gaya ng pag-uwi sa Cavite, nakakadaan kami sa expressway sa Cavitex. Ngayon, bakit Z650 ang napili ko? Ganito yun eh. Bago ako makapili ng big bike ay marami rin akong kinonsider na factors. Isa nga dito siyempre yung budget ko o kaya yung presyo ng motor. Andyan din yung looks, forma kaya tindig na mismo motor. Yung bigat niya, yung weight, yung power, yung fuel consumption at siyempre yung aftermarket support. Dahil nga gagamitin ko ito as my daily ride, mahalaga na may mabibili na kagad ng mga pyesa pagka nagkaroon ng problema. Yan yung mga naging criteria ko sa pagpili ng magiging una kong big bike. At sa lahat ng pinagpilian kong mga motor, Z650 lang yung nanalo. Dahil siya yung may pinakamataas na nakuhang score sa lahat ng criteria yung sinet ko. Tinalo pa nga nito yung Z650R ng Honda, yung Trident na 660 ng Triumph, yung Kuya ni Kulat na si Z900 at yung MT-09 ng Yamaha. Ang weird no, pero totoo.
Tinalo ng Z650 yung mga motor na yun dahil sa criteria ko may dinagdag akong isa. Iyon yung practicality ng motor as daily driven bike. Kahit pa araw-araw bigyan ng irgasab ng mga motor na to dahil sa may 3 cylinder o kaya 4 cylinder engine to mga to, di ko na rin naman nakakalimutan mag reality check. Pag bumubog lang ng gasolina yung mga yan. At isa pa, napakabibigat ng mga motor na yun, din mas malalaki ng makina. Kahit pa maporma at maangas ka sa kalsada, kung sa kalaunan, ako rin yung mahihirapan. Doon ako sa mas practical, di ba? At kung nagtataka naman kayo kung bakit wala sa pinagpilian ko sila Juke 390 ng KTM, Dominar 400 ng Bajaj, NK 400 ng Chef Moto at saka yung kapatid ni Kulat na Z400 at iba pang mga 400cc at entry level bikes ay dahil sa power. Pumili na ako ng pwede kong pang daily drive at syempre yung hindi rin naman basta-basta magpapaiwan pagka sumama sa mga rides ng mga bikes with higher displacements. And syempre yung the rest like MT-07 ng Yamaha at CP500 ng Honda ay talagang hindi lang sila pumasok sa criteria ko Kaya ito, Z650 ang gamit ko. So, those are the reasons why bakit ako bumili ng big bike, why bakit Kawasaki Z650 ang napili ko, at why bakit daily drive ko to. Balik na tayo sa main point ko kung bakit ko ginawa tong video na to. Ito ay isa yung personal experience ko sa paggamit ng big bike daily. Magbibigay lang ako ng 3 focal points para sharing ko na to na sa tingin ko ay makaka-relate kayo or mas maintindihan nito mga sinasabi ko dahil essentially to kung naghahanap din kayo ng mga big bike na pang daily. Okay. Una nga dito ay yung fuel consumption. Pangalawa yung weight o kaya yung maneuverability. Pangatlo yung pinakamalaga sa lahat ay yung practicality. Hindi ko na nga sinama dito yung power dahil given naman na big bike ito. At alam naman natin na hindi ko rin naman magagamit yung full power na ito sa city driving. At dahil wala nga namang mahabang kalsada sa dadaanan ko papasok. Unless lagi akong maghahabol na makatawid sa kanto bago pa magpula yung traffic light. So let's start! Marami na siguro sa inyong nakapanood ng mga reviews about sa Kawasaki Z650, yung specs nito, yung features nito. So, hindi ko na gagawin yun. Bali magpo-focus lang tayo sa personal experiences ko riding Kulat for the last 5 months. At bago ko simulan ay iset muna natin expectation nyo para mas makarelate pa nga kayo. Nasa Makati lang po ako nagtatrabaho and within Makati lang din po ako umuwi. Yung mga tiga rito sa Metro Manila, kung napapadaan na kayo dito sa dinadaanan ko ay alam niyo na kung gaano kalayo ang biyahe ko araw-araw. Para naman sa mga hindi nakakaalam, nasa 5 kilometers po ang distance ng apartment namin sa workplace. Bale, so back and forth, nasa 10 kilometers ang biyahe namin araw-araw. So with that being said, umpisa natin sa fuel consumption. Nag-average ng 2 weeks ang full tank ko before ako magpagasolina ulit. Hindi pa ito yung tipong nagbiblink na yung last bar sa fuel gauge. Basta pag nakikita ko namang nag 1 bar na yung fuel gauge, nagpapagas na ako. So doon naman po, 15 liters yung fuel capacity ni Kulat, divide by 14 days. Yun sigurong konsumo ko ng gas araw-araw. Consider na po dyan yung traffic condition dito sa Makati tuwing rush hours, papasok at yung pauwi, and yung mga gala namin ni Mrs. during weekends na within Metro Manila o Makati lang din. Sa next point naman is yung weight department. Sa maniwala kahit hindi, talagang ako mismo ay nagulat din nung una kong nasakyan si Kulat dahil hindi talaga siya ganun kabigat. Dahil lang siguro yung sa sinasabi ng low center of gravity niya, kaya hindi rin ako nahihirapang imaneho ito o kaya imanaobra sa traffic, kaya sumingit-singit kahit pa angkas ko si Mrs. Parang lang talagang naka-normal na motor or yung low displacement na motor. Alam yung Gixxer 250 o kaya 150, ganun. Pero
mas malaki o kaya mas brusko. So heto na nga, ito na yung pinaka big question: practical ba ang Z650 na pang daily drive? Again, I'm speaking for myself. So sa case ko, considering the distance of my apartment from my workplace at yung traffic condition sa oras ng biyahe namin, masasabi kong practical siya. Paano nangyari yun? Tarang nyo. Dahil nga kasi dalawa kami ni Mrs. yung bumabiyahe. Mas malaki yung natitipid namin sa pagmumotor kesa sa commute. Biruin nyo, 10 trips kami maghapon. 6 sa akin, tsaka 4 sa kanya. Back and forth na yun. So kung yung minimum fare natin yan ay 13 pesos, kung papali yan ng 130 pesos araw-araw. Compared kung nakamotor kami, so sa case namin is naka big bike nga, kahit pa umubos ng 1 litro yan araw-araw, eh malaki pa rin natitipid namin. Dagdag niyo pa din yung laking tipid namin sa oras. Bali, hawak namin yung oras namin. Pwede kaming mag-decide kung kailan kami papasok o kailan kami uuwi. Hindi namin kailangan pumila o kaya mag-book o kaya mag-abang ng mga masasakyan. Pag overtime naman, hindi kami mag-aalala kung may masasakyan pa kami kung gabihin man kami. Eh, paano naman yung parking? Wala pa kaming paparkingan. Yung kagandahan ng offices namin, pareho kami ni Mrs. na may free parking sa workplaces namin. So minus nila yung parking fee sa equation. Inuulit ko po lahat po ng mga sinasabi ko rito, mga nasabi ko ay based na po sa personal experiences namin at yung condition ng daily travel namin sa pagpasok sa trabaho. Maaring applicable sa inyo, maaring hindi. Meron nga namang iba dyan na 10 to 15 to 20 kilometers yung biyahe pero wala naman traffic. Tipid pa rin sila. Mas practical pa rin sa kanila na mag big bike kung gusto nila mag big bike. So magkakaiba tayo ng cases. So guys, malapit-lapit na ako sa parking space namin. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin. At kahit pa paano ay may natutunan kayo o may naitulong itong video na ito sa inyo. Kung nagustuhan itong video, sana pa-like and subscribe para ma-encourage naman ako na gumawa pa ng mga videos at matulungan nyo na rin akong mag-grow itong YouTube channel ko. So until next video guys, see you next time. Peace out. Bye bye.